Magandang araw po muli sa inyo. At ngayon, atin naman pag-aaralan yung ikatlong pamantayan para matiyak kung ang isa bang nasusulat na dokumento na nag-aangking galing sa Diyos ay talagang nagmula nga sa Diyos. At ito ay yung pamantayan ng paghula o pagbibigay ng propesiya na talagang natupad ng detalyado. So, sa pamamagitan ng ganitong pagsusuri, titiyakin naman natin ngayon yung mga aklat ng Biblia kung ito ay makakapasa rin sa ganitong pamantayan. Halimbawa, kung ating titingnan itong laman ng Daniel, Kabanatang 9, talatang 25 hanggang 26, ganito yung ating makikita. Kung meron kayong sariling mga Biblia, pakisuyo na ating buksan ito, no? Yes. Sa Kabanatang 9, talatang 25 ay ganito ang ating mababasa. Unawain mo ito, mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem, hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos, ay lilipas ang 7 linggo, muling itatayo ang Jerusalem, ang mga lansangan at pader nito, ay aayusin sa loob ng 62 linggo. 2 linggo. Ito ay panahon rin ng kaguluhan. Sa 26, pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. Dito sa Daniel, mapapansin natin na inihuhula yung ilang linggo, no? Kung tutusin, ito ay lumalabas na 62 plus 7, ito ay 69 bali na isang linggo. Tapos darating yung pinahiran at papatayin. Tapos sa bandang dulo nito, inihuhula na wawasakin ng syudad, ang lungsod, pati na yung templo. Ngayon, tingnan natin, natupad ba talaga yung pagbibigay ng utos na itayong muli ang Jerusalem? Unang detalye. Pangalawa, darating ang pinahiran. Pangatlo, papatayin ng pinahiran. At pang-apat, wawasakin ng lungsod, pati ang templo. Ayon sa kasaysayan na itinala ng mga historiador, nangyari ito sa pamamagitan ng pagbibigay ni Ciro ng kautusan noong mga 400 BCE na itayong muli ang Jerusalem. So natupad yon. Pangalawa, dumating ang Mesiyas sa pamamagitan ng Kristo o ng ating Panginoong Hesus. Siya ang lumabas na Mesiyas na tumupad sa hulang ito ni Daniel. Pinatay din ba ang Mesiyas na yan? Oo. At hanggang ngayon, pinatutunayan ng pagkapatay na yan sa pamamagitan ng mga tao na nagpapahalaga dun sa tinatawag na gamit para siya ay ibitay. Ito nga yung kilalang-kilala ng mga tao na krus. No? Kaya matitiyak natin na pinatay ang Mesiyas. At nung 70 CE, natupad naman yung ika-4 na detalye na wawasakin ang lungsod at pati ang santuaryo doon. Ito nga ay nangyari sa pamamagitan ng pagwasak sa Jerusalem at pagwasak din sa templo na naroroon. Okay, so dito sa unang hula natupad, ano? Itong pangalawa, magbibigay lang ako ng ilang halimbawa, ano? Itong pangalawa naman na hula, yung Isaias 44, talatang 28. Pakisuyo kung meron kayong Bible, ano, pakibuksan nyo sa inyong sariling sipi. Ganito naman ang laman yan. Ang sabi ko kay Ciro, ikaw ang gagawin kong tagapamahala. Susundin mo ang lahat ng ipapagawa ko sa iyo. Ang Jerusalem ay muli mong ipatatayo. Gayon din ang mga pundasyon ng templo. Pansinin, ano? Inihula
ng propetang si Isayas ang isang tao na nagngangalang Siro. Pangalawa, ipag-uutos ng Sirong ito na ipatayo ang Jerusalem muli. Okay. So may dalawang detalye doon, ano? Si Siro at ang pagtatayo muli ng Jerusalem. Okay. So natupad ba ito? Ito nga ay natupad. Ayun nga din dun sa ating unang hula na patunayan na magkakaroon ng utos na ilalabas at ginawa nga ito ni Siro nung around 450 hanggang 485 BCE. Iniutos mismo ni Siro na itayong muli ang Jerusalem. At yan ay nakatala sa mga history books. So hindi lang ito pinatutunayan sa pamamagitan ng Biblia, pinatutunayan ito mismo ng mga historiador. Okay. Ano pa ba? Ano pa ang ibang hula na pwede nating pag-usapan? Tingnan natin naman itong laman ng Isaias 45, talatang 1. Yan. Kasunod lang nun, ano? Yung kaninang 44:28. Dito naman sa 45:1, sabi, ito ang ipinahayag ni Yahweh kay Siro, ang pinunong kanyang pinili, upang sakupin ng mga bansa at alisan ang kapangyarihan ng mga hari. Ibubukas ko ang mga pintuang lungsod para sa kanya habang siya'y pumapasok. Ako ang maghahanda ng iyong daraanan. Mga bundok do'y aking papatagin. At sa mga lungsod, mga pintong tanso'y aking wawasakin. Pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Okay. Sa 3, ibibigay ko sa iyo ang nakatagong mga kayamanan at alahas. Sa gayon malalaman mong ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang siyang tumawag sa iyo. Okay, tingnan pa natin. Hanggang sa 4, tinawag kita sa iyong pangalan alang-alang sa aking lingkod na si Israel na aking hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, kahit hindi mo ako nakikilala. Okay. So makikita natin, no, na ganyan ang mga detalye ng hula. Dito, idagdag pa natin yung talatang 13. Ako ang tumawag kay Siro upang isagawa ang aking layunin at isaayos ang lahat ng bagay. Aking tutuwirin ang kanyang daraanan. Muli niyang itatayo ang Jerusalem na aking lungsod at kanyang palalayain ang aking bayan. Okay. Kaya makikita natin dito na iniuhula ni Isaias ang pagdating ni Siro, ang pananakop ng kanyang bansa bilang imperyo, ang pagtalo niya sa isang lugar na may kandado pero may iwang bukas, ang pagsasabi niya na itayong muli ang Jerusalem, no? Lahat ng yan ay iniuhula ni Isaias, samantalang si Isaias ay nabuhay mga 740 BCE hanggang 698 BCE. Samantalang si Siro ay lumitaw mga 400 BCE. So meron silang daang-daang taon na pagitan bago naisakatuparan yung hula. Maraming nagbibintang na dahil sa pagiging detalyado at pagiging tama ng mga hula ni Isaias, na isinulat daw ni Isaias ang mga sinulat niya pagkatapos na mangyari yung history. So, siyempre nga naman, nangyari na, pwede nang ihula ng eksaktong-eksakto. Pero hindi ganun, ano? Tingnan ninyo sa pamamagitan ng inyong mga kagamitan sa internet, kung kailan nabuhay si Isaias at kailan nabuhay si Siro. Yan lang, no? Kayo magpatunay sa inyong sarili kailan nabuhay yung mga taong ito upang malaman ninyo kung natupad nga ba yung hula na isinulat niya. Okay. Karagdagan pa sa hula na yan, dito naman sa Isaias, Kabanatang 13, talatang
17. Okay, atras tayo ng konti, ano? Okay, ganito naman ang nakasulat diyan sa 13:17. Sinabi pa ni Yahweh, ipasasalakay ko sila sa mga taga-Media, mga taong walang pagpapahalaga sa pilak at di natutokso sa ginto. Papatayin nila sa pamamagitan ng pana ang mga kabataang lalaki. Hindi nila kahabagan ang mga sanggol at mga bata. Ang Babylonia na pinakamaganda sa mga kaharian, ang kayamanang ipinagmamalaki ng mga taga-Babylonia, ay pababagsakin ng Diyos tulad sa Sodoma at Gomora. Okay. So dito naman, binibigyan ng detalye na sa pamamagitan ng media, no, ay babagsak ang Babylonia. Alam niyo nang isulat ni Isaias ang hulang ito, kapag ka nabasa ito ng mga kapanahon ni Isaias, hindi sila maniniwala. Una, nung panahong iyon, habang sinusulat ni Isaias ang hulang ito, napakatatag na imperyo ng Babylonia. Tapos yung kanyang pinakasentro, yung sentrong lungsod, halos hindi mo maiisip na posible na mapabagsak. Kasi may dalawang bakod dito, dobling bakod, no? Na nakatayo. Parehong makapal at parehong mataas. Pagkatapos ng dalawang bakod na yon, meron silang inilagay na kanal. No? Yung kanal na yon ay nagsisilbing karagdagang proteksyon. So tatlo yung kailangan mo lagpasan bago ka makarating dun sa yung mga kalaban ng Babiloniko. Kaya paano mo silang masasakop? At paano ka huhula na sila ay mapapabagsak? Tapos ito pa, hindi mo lang basta inihuhula na babagsak ang Babylonia. Inihuhula mo pa kung aling lahi ang magpapabagsak. At sinasabi nga ni Isaias na ito ay mga taga-Media o Medo-Persia. At ito nga ay talagang natupad sa pamamagitan ng katauhan ni Ciro. No? Kaya natupad yun, natupad na naiwang bukas ang mga tarangkahan ng Babylonia at napabagsak ng mga taga-Media. Kaya sa hulang ito, makikita natin na tinutupad ng Diyos ang mga propesiya na kanyang ipinasusulat sa kanyang mga lingkod. Okay. Kaya makikita natin na mapagkakatiwalaan o papasa ang mga aklat na kasama sa ating hawak ngayon na tinatawag na Biblia. Okay. Isa pa, alam nyo, yung mga hula na to na pinili kong i-discuss ngayon ay mga hula na kahit hindi ka ganong mag-research, tingnan mo lang yung pangkaraniwang nakikita o yung pangkaraniwang nababalitaan, mapapatunayan nyo na sa inyong sarili kung natupad nga ba yung hula o hindi. Itong susunod, tingnan natin ano. Ito naman ay nakatala sa Ezekiel. Tingnan natin yung Ezekiel. Ezekiel, Kabanatang 29. Pakisuyo, no? Pakibuksan ninyo sa inyong mga sariling sipi ng Biblia. Ito naman ay nakatala sa Kabanatang 29, talatang 15. Okay, kung inyo nang nakita, ganito ang sinasabi diyan. Siya'y magiging pinakamahina sa lahat ng kaharian, at kailan may hindi siya makahihigit sa iba, sapagkat pananatilihin ko silang kakaunti. Pinapakilala ng 16 kung sino tinutukoy, ano? Hindi na muling aasa sa kanyang Israel, sapagkat maaalala niya na masama ang ginawa niyang paghingi ng tulong sa Ehipto. Sa gayon, makikilala nilang ako, si Yahweh. Sa English na salin, ang pagsasabing hindi na muli siyang makahihigit sa iba ay tumutukoy sa pananakop. Ibig sabihin, hindi na muli niyang pamumunuan yung ibang bansa. Parang isang emperyo na nakakasakop sa ibang bansa. Tingnan nyo ngayon ang Ehipto sa ating panahon. Siya ba ay imperyo? Meron ba siyang ibang bansa na
kolonya niya, yung nasasakop niya? Wala. No? Kaya ito mismo, sa ating panahon, itong laman ng Ezekiel 29:15, ay matitiyak natin na natupad. Okay. Ano pa? Kumuha pa tayo ng ilang hula. Dito naman sa Daniel 2:31 hanggang 35 ang ating basahin. Ganito ang sinasabi. Mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na ribulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at puti. Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng ribulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos ay nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Sapagkat ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Ito ngayon, dinidiscuss ni Daniel sa Haring Nabucodonosor yung kanyang napanaginipan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan sa napanaginipan ni Nabucodonosor, makikita natin na humula o nagbigay ng propesya itong si Daniel sa kung ano yung sunod-sunod na mangyayari sa history. Tingnan natin, hindi naman talaga si Daniel ang nagbibigay ng kahulugan. Sinabi niya mismo na ang pangangahulugan ay binibigay ng Diyos. So sundan natin siya dito sa talatang 36 hanggang 43. Okay. Sabi rito, Kabanatang 2 pa rin ng Daniel, Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip. At narito naman ang kahulugan. Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari. At kayo po ang pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang ulong ginto. Kaya pinapaliwanag ni Daniel na ito palang ribulto kumakatawan sa iba't ibang imperyo na nakaapekto sa bayan ng Diyos. Sa Israel, hindi sa kung kaninong nag-aangkin na bayan ng Diyos. Ito yung physical na Israel. So, nung panahon ni Daniel, umiiral yung ulong ginto, yung bahaging ulong ginto ng ribulto na napanaginipan ni Nabucodonosor. So, ipagpatuloy natin. Ang susunod sa inyo ay ang ikalawang kaharian na mas mahina kaysa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin nito ang buong daigdig. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang kahulugan naman ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at putik ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal sapagkat ito'y nakahalo sa putik. Ganito naman ang kahulugan ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at putik. May bahagi itong matibay at may bahagi namang marupok. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong hindi maaaring paghaluin ng bakal at putik. Sa totoo lang, medyo parang simple lang yung paghahalo ng bakal at putik. Pero kapag binasa ninyo yung pakahulugan ni Daniel, may mas malalim pa tayong makikitang kahulugan doon. Pero pag-usapan muna natin yung hula na binabanggit ni Daniel. Sabi niya,
kayo po yung ulong ginto. Yung susunod po na imperyo, yun po yung pilak. Yung susunod pong imperyo sa pilak, yun naman po ang magiging tanso. Pagkatapos ng tanso, diniskas niya yung binti. Yung binti raw ay bakal. Pagkatapos ng binti, yung pinakadulo, yung paa, ito raw ay pinaghalong bakal at putik. Okay, ano ba ang sumunod na imperyo na tumalo sa Babylonia? Ito ay ang Medo-Persia. Okay. So, ang Medo-Persia ang naging pilak. Pagkatapos ng Medo-Persia, sino ang tumalo sa Medo-Persia bilang imperyo? Ayon sa kasaysayan, ito ay tinalo ng Gresya. Sa pangunguna, kung hindi ako nagkakamali, ni Alejandro Dakila. Okay, pagkatapos ng Gresya, ano ang naging pangbuong daigdig na imperyo na nakasakop sa bayan ng Diyos? Ito ang Roma. Okay. So ang Roma ang kumakatawan sa binting bakal. Pansinin natin na isa lang itong rebulto, no? Pagkatapos ng binting bakal, pinaghalo ng putik at bakal ang paa. So tayo pala ngayon ay nabubuhay kung saan iiral yung huling imperyo na makakasakop sa bayan ng Diyos. Bakit napakahalaga na linawin natin yung binabanggit ng talatang 43? Alam niyo kung bakit? Kasi ganito. Pakisuyong maghanap kayo ng version ng King James Version. Siguro wala kayong physical na King James Version, no? Baka yan ang inyong hawak. Kung wala kayong physical na King James Version, pakisuyong pumunta kayo sa site na bible.cc. Okay. Kapag napunta kayo dyan sa site na yan, pwede kayong maghanap ng mga teksto sa pamamagitan ng naaalala ninyong diwa o kung alam ninyo yung eksaktong teksto, pwede ninyong ilagay yan sa search field. Pag clinic niyo yung search, ibibigay na sa inyo yung particular na teksto sa napakaraming bersyon ng Biblia. Halimbawa, King James Version, Tyndale, New International Version, etc. etc. Okay. Gusto kong tingnan ninyo kung ano ang talagang nakalagay sa Daniel, Kabanatang 2, talatang 43. Okay. Kung inyo nang nakita, o kung hahanapin ninyo mamaya, ganito ang nakalagay. And whereas thou sowest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave to one another, even as iron is not mixed with clay. Napansin niyo ba? Pinipilit ng mga ito, ayon sa salin sa Tagalog, no? Na ihalo ang kanilang sarili sa binhi ng mga tao. Nakuha niyo ba yung ibig sabihin nun? Yun daw magiging huling imperyo na pandaigdig. Merong mga namumuno na pilit naghahalo ng kanilang sarili sa binhi ng mga tao. Pag ibig mong ihalo yung iyong sarili sa binhi ng mga tao, ibig sabihin, hindi ka tao. Pag-isipan niyo sandali yun. Hindi tao. Nagpupumilit ihalo ang sarili sa binhi ng tao. Meron ba kayong ideya kung anong ibig sabihin nun? Yan. Napakahalaga nun, ano? Kasi, kapag tayo'y nakapag-aaral na ng higit pa sa Biblia, sa mga susunod pang pagkakataon, higit ninyong maunawaan yung puntong yan. Pero, bilang pahapyaw, mapapansin ninyo kung sino ang mga iyan kapag binasa ninyo yung Genesis Kabanatang 6, talatang 2. Doon ipinapakita na yung mga fallen angels, mga anak ng Diyos, mga anghel na nag-iwan ng kanilang mga nararapat na dako sa kaisa ng Diyos,
ay sumubok ihalo yung kanilang sarili sa lahi o sa binhi ng tao sa pamamagitan ng pakikipag-sex sa mga anak ng tao. So ito ay mga demonyo sa madaling salita na gumagamit sa mga tao para pamunuan ng sambahayan ng mga tao. Noon pa nila gustong gawin yan. Oo. Inihahalo ng mga demonyong ito, mga anghel na nag-iwan ng kanilang dako, yung kanilang sarili sa pamayanan ng tao. So, ibig sabihin, ito palang huling magiging imperyo ay magkahalong demonyo at lahi ng tao. So, talagang laban ito sa Diyos. At anyway, ang ating punto sa ngayon, mga giliw na nanonood, ay patunayan kung kapag nagsabi ng hula ang aklat ng Biblia o yung nag-aangking galing sa Diyos na aklat ng Biblia, dapat ito ay makapasa sa pamantayan na yung kanyang inihula ay natupad. Ang totoo, itong pamantayan na to ay magagamit natin kahit na anong religion, kahit anong pananampalataya. Kapag yung religion na yon ay humula, sumablay, hindi yan galing sa Diyos. So, ganun din sa mga aklat na nag-aangking kumakatawan sa Diyos o sa kanyang Kristo, no? Kapag humula ito at sumablay, pumalpak, hindi natupad, huwag niyo pong katakutan yon. Yon ay nag-aangkin lang. At malamang, kasama yon ng mga gustong ihalo yung kanilang sarili sa binhi ng tao. Okay, so dyan po,